Nawalan nga po ng kuryente ang ilang bahagi ng Metro Manila at Luzon matapos magkaaberya sa transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Hanggang ngayon, inaalam pa ng ahensya ang sanhi nito. Narito ang report. Pasado alas 6:30 kagabi nang mawalan ng kuryente ang maraming lugar sa Tayabas, Quezon. Kaya ang ilang residente walang nagawa kundi magtirik ng kandila. Naperwisyo din ng brownout ang mga taga Malolos, Bulacan, maging ang mga taga Ilocos Norte. Pati na ang ilang residente sa Metro Manila tulad ng mga tagalungsod ng Maynila, Caloocan, Las Piñas at Quezon City nagtiis sa init at dilim dahil sa kawalan ng kuryente. Paliwanag ng Meralco at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nag-trip ang lines 1 at 2 ng planta sa Pagbilao at Tayabas sa Quezon. Karoon ng problema itong NGCP Pagbilao Tayabas line kung kaya't nagresulta sa pagkawala sa sistema itong tatlong power plants na ang resulta nag-trip ito. Ang resulta, nawala sa grid ang 1,400 megawatts. Nagkaproblema rin sa isang planta sa Santa Rita, Batangas, kaya nag-brownout ang 30 hanggang 40 minuto sa ilang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, inaalam pa ng NGCP kung bakit nangyari ang mga ito. Ayon naman kay Energy Secretary Jericho Petilla, pasado alas 7 kagabi, nabalik na rin ang supply ng kuryente. Paliwanag ng kalihim, nagkaroon daw ng automatic load dropping o ALD kaya nag-brownout. Otomatiko kasing natanggal ang kuryente sa ilang lugar dahil nagkaroon ng irregularidad sa power system. Nangyayari daw ito para hindi makompromiso ang buong sistema. Giit pa ng kalihim, hindi agad nabalik ang kuryente dahil kailangan pa itong suriin. Hindi naman kasi yan pag nag-down ang isang planta, pwede mong i-on agad. Kailangan i-check mo na yan, papainitin uli, isi-synchronize, pabalik sa grid natin. Matatandaan na nitong ika-8 ng Mayo, 10 oras na nag-brownout sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya matapos mag-emergency shutdown ang 5 planta ng NGCP. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting.